Siksikan na ang mga evacuation center sa Mandaue City matapos bumalik ang ilang residente sa harap ng banta ng Super Typhoon Uwan. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar? Yes, Laila, nagsisiksikan nga sa evacuation center dyan sa Barangay Umapad sa Mandaue City. Yung mga residente na una nang lumikas dahil nasalanta ng flash flood sa kasagsagan ng bagyong Tino. Nagbalikan kasi, Laila, sa evacuation center itong mga residente sa pangamba nila na baka maulit yung nangyaring baha noong kasagsagan ng bagyo noong Martes. Umuwi sana sila kanina para maglinis ng kanilang mga bahay, pero para makasiguro na ligtas sa evacuation center muna sila magpapalipas ng magdamag hanggang makalabas ang bagyong Uwan. Ang ilang residente naman problemado kung saan sila titira dahil tuluyang nawasak ang bahay at kanilang mga matutuluyan. Hindi raw nila alam ngayon kung saan sila titira pagbalik sa normal ng pasok sa paaralan. Ang kalapit na Umapad Elementary School kasi ang nagsisilbi nilang evacuation center sa ngayon. Weng at Laila, sa ngayon nananatiling kalmado ang panahon dito sa Cebu. Banggit mo yung pasok ng ating mga estudyante, mukhang malabo yata na magkakaroon ng klase kung ang mga inilikas ay sa mismong sa mga pampublikong paaralan sila inilagay dyan sa Mandaue. Mark? Yun nga, karabihan ng mga public school dito, yun ang ginagamit ngayon na evacuation center ng mga kababayan natin na naapektuhan ng flash flood. Sa ngayon, wala pa ng mga temporary shelter na ina-assign ng local government unit at pinag-utos na rin ng Pangulo nung bumisita siya dito na maghanap ng mga permanent relocation area kung saan maaaring ilipat yung mga kababayan natin na nakatira doon sa mga danger zone. Hanggang sa ngayon naman suspendido yung klase ng mga pasok sa paaralan. So, ang iniisip ngayon ng mga kababayan natin, pagbalik sa normal, kung saan sila dadalhin dahil marami sa kanila nawala ng bahay habang yung iba naman ay hindi pa nakapagsimulang maglinis dahil wala pa ring supply ng tubig doon sa kanilang lugar. Yung kuryente naman, kuryente, ibig kong sabihin, Mar, meron na ba dyan sa Mandaue? Well, may mga ilang lugar pa rin na hindi pa naibabalik sa normal yung supply ng kuryente. Pero malaking bahagi ng lugar dyan sa Mandaue ay may supply na ng kuryente. Pero doon sa mga lugar na lubhang naapektuhan nga ng nangyaring pagbaha, sa ngayon isinasaayos pa lang yung mga linya ng kuryente. Laila. Oo, Mar, sabi mo nga nagbalikan sa evacuation center at ngayon siksikan. Kumusta ang sanitation sa mga evacuation center dyan? Well, sa ngayon, Weng, kanina sa binisita natin dyan sa Umapad Elementary School, hindi na maganda yung amoy kasi ilang araw na rin nandyan yung mga kababayan natin. Bagaman may mga social worker naman na nakabantay doon para alagaan at tutukan yung pangailangan itong mga kababayan natin. Ayon doon sa mga residente na nandun sa evacuation center, tuloy-tuloy naman yung supply ng pagkain na ipinadadala sa kanila ng lokal na pamahalaan. Gayon din yung inuming tubig. Pagka gumanda-ganda yung panahon, bukas, yung iba sa kanila babalik doon sa mga bahay nila para magsimula ng maglinis. At kung magbubukas na yung klase sa paaralan, ay meron na silang matutuluyan. Habang yung mga kababayan natin na totally walang natira, yun ang iniisip nila ngayon kung saan sila dadalhin ng local government unit. Pero dun sa pagdating sa sa supply ng malinis na tubig, paano ang sitwasyon sa mga evacuation center? Well, yung mga inuming tubig, may ibinibigay sa kanila na supply ang LGU. May mga private din na mga individual na naghahatid ng tulong doon sa evacuation center. Habang yung tubig naman na panligo nila, may mga pumupunta ron na mga truck ng Bureau of Fire at iba pang mga private fire na nagsusupply din ng tubig sa kanila para may magamit sila panligo, panlinis at panlaba ng kanilang mga damit.
Mark, kasi sabihin na natin, may mga evacuation center na may mga modular tent na naipamahagi. Ano? Diyan ba sa area ng evacuation site na yan sa Mandaue, may ganun din ba? Well, sa ngayon, wala pang gano'n, no? Wala pang mga modular tent na nakita tayo kanina. Talagang yung classroom lang, doon lang sila naglalatag. Sa isang classroom, mga 8 hanggang 10 pamilya yung nagsisiksikan doon sa ngayon. Dahil yung ground floor ng school ay hindi nila magamit dahil inabot yon ng baha. So yung mga matataas na palapag, yun ngayon yung tinutuluyan ng mga residente. So yung mga bata dyan, karamihan nagkakaroon na ng sakit, pero may supply naman daw ng gamot na ibinibigay din yung mga social workers. Yan, sige. Maraming salamat sa iyo, Mar, at patuloy nating antabayanan ng update mula sa Cebu. Mag-ingat pa rin kayo.